Good morning! Payaman o payaman ang payaman ang payaman! May mga kaon dito. Una-una, di ako ang speaker karon. Bali ako lang ang introduce niya. Siguro, nakailan naman tatala, no? Nako, karon, ako lang i-repress gamay ang house rules nato. Dili na nato dugayan. Kung natin yung mga cellphone, palihog kong silent mode, kung mahimo atong i-off. Then, ikaduha, bawal ang makikitabi sa tapad. Then, ikatulo, palihog kong kuha sa inyong mga notes para i-take note ito ang bayan sa training. No, then, pwede mo marugta? Ato lang i-welcome. Ato ang power speaker karon. Sige mo marog. Sige, ginatong speaker karon, usa ni siya ka Elite Global Ambassador, member of Millionaire Circle, member sa gitawag nito Speakers Bureau. Sige, practice. 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! O, bravo to. Mas tingnan siguro atong pag-welcome atong ipataas atong kamot. Sige, 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Milyon-milyon pa lang pa! Kanya-kanyang video, no? Ayos. Ayos. Good morning! Magandang lalaki ako sa akin. Siya nagpakilala sa akin. Thank you, partner. And once again, my name is Richard Gutierrez. Okay. Parang ayaw yata dito. Kasama ang loob ninyo. Sige po, palayo ko po. Dennis Filio. Okay, once again, my name is Anthony Gatchalian. Ako siya na po! Sigurado? Anyway, ano ba? Sabi ni Ernie, at konti lang natin. Ito pala yung konti. Ito pala yung konti. Konti pa lang to, no? Parang kulang yung busy, kung space ang busy yun, no? Ito lang, no? Isa lang yung busy dito, talagang pasabog kayo talaga dito. Ano ba pag-uusapan natin? Ayaw pang gumana ng utak ko, eh. Nasaan yun natin? Anyway, siguro, mas maganda siguro, diretsa ang usapan na siguro para hindi naman ako masyadong tutungin. Tapos, siyempre, madali lang naman to. Hindi naman ako matagal mag-contact ng special pag dito mga... Siguro, tawagin na lang natin itong special training. No? Tapos, advanced training. Yes! Parang ganun. Sige. Ano nga pala? Ano ba magandang pag-usapan natin? Paano ba yayaman? No? Paano yayaman, no? Okay, sige, ganito po. Anyway, yung pag-uusapan natin, siguro, actually, every time I conduct ng ganito pong presentation, ang guideline ko kasi, or ang panuntunan ko po, yung guideline ko sa buhay is based on principles. So sabi daw nila, kung ang panuntunan mo sa buhay ay based on principles, hindi ka basta-basta magkakamali. Agree? When you say principles, law. Tama? Although maraming law, maraming principles,
Pero pag sinabing principles, batas po siya. Anong ibig ko po sabihin? Halimbawa, pag itong isang bagay nito, inagis ko, kahit pinakamatalinong tao, hindi niya kayang kontrahin. Totoo? Yes. Tama po ba? Tama. Kahit sinong pinakamatalinong tao, pag inagis ko to, hindi niya mapipigilan. Mahuhulog siya. Kasi meron na tayong batas. Ano yung batas niya? Law of gravity. Kahit yung isang bagay na punong-puno ng hangin, ilubog ko yan sa tubig, hindi yan lulubog. Kasi bakit? Yung pressure ng hangin pataas. Anong tawag po doon? Law of buoyancy. Alright? So, may batas po talaga. So, ibig sabihin, kung sumusunod ka sa principles, ang pinaka-guideline mo, principles, so hindi ka talaga basta-basta magkakamali. Tama po ba? So, ngayon, isa sa mga principles na pag-uusapan mo natin na napaka-importante na matutunan din ng tao. Ano po yun? Ano po yun? Hindi niyo po alam kasi hindi ko rin alam eh. Ito yan. So, isa sa mga principles, siguro maganda isulat niyo po, yung identifying problem principles. Yan. Sabi daw nila, pag may problema, dapat ano? Ano po? Pag may problema, dapat ano? Gawa ng solusyon. So, ang question, paano mo gagawa ng solusyon kung ang problema hindi mo alam? Kaya ang iba, akala nila, tama na yung ginagawa. Pero hindi niya alam, yung pa rin yung problema. Okay? So, paano mo gagawa ng solusyon ng problema kung hindi mo alam? So, importante na matutunan ng isang tao, lalo na network tayo, kung paano mag-identify ng problem. Lalo na pag nag-network ako kayo, lumalaki na yung network ninyo. So, malaking bagay na matutunan niyo po ba yun? Yes! Okay. Tingnan natin ang problema, ha? Parang ayaw yata ninyo. At least, wala na. I-identify natin yung problema ng isang taong nag-network. Okay po ba yun? Yes. Pag nalaman na natin, gawa naman natin ang solusyon. Yes. Okay po ba yun? Ito maganda sa pag-uusapan natin. Hindi po ako yung kagaya ng speaker na ako lang yung magsasalita. Yung nag-iisip. Okay? Ako po yung speaker na gusto ko po interaction tayo. Okay po ba yun? Kasi mas naniniwala ko sa ganun pag-interaction. Mas nagsisingin sa utak ko ng tao yung natututunan niya. Agree? So, ibig sabihin, sa pagkakataong ito, ang speaker hindi mo pwedeng kontrahin. Pero good news, sa pagkakataong ito, pwede mo kontrahin ng speaker. Pwede ganito, objection natin. Hindi yan totoo sinabi mo. Ganun, okay po ba ganun? Yes. Parang ayaw yata nyo. Parang natatakot. Huwag ko kayo magdala kasi mas gusto ko po yung ganun. Ano yung kung bakit? Para alam ninyo yung pinag-uusapan natin. So, mas gusto ko yun. Kasi, malay mo, mas maganda yung pananaw mo. Mas maganda yung idea mo. Okay po ba yun? Yes. So, ibig sabihin, magpa-participate po kayo. Pag nagtanong po ako, response lang kayo. Huwag po kayong mahiya. Yes. Kasi, mas maraming utak ang mag-iisip, mas maganda ang solusyon. Okay po ba yan? Ready na po ba kayo? Yes. Are you ready? Yes. Tingnan natin. Sige. Naniniwala po ba kayo lahat ng tao may goal? Yes. Naniniwala po ba kayo lahat ng tao may goal? Yes. Ang ibig sabihin ng goal, yung mga pinapangarap ng tao. Okay? Naniniwala po ba kayo lahat ng tao may goal? Ayaw mo mag-process ng utak ko yan. Ayaw eh. Bakit nandito ako sa bola, ayaw mag-process? O sige, tingnan mo natin. Ayun na. Ano na, nagpa-process na. Ayun na yung momentum. O sige po. Paano po, ang goal po, paano natin kukuhanin siya? Actually, ang tao po may ginagamit. Okay? May ginagamit ang tao para mag-materialize ko yung goal. Agree? Ano po yun? Tama ba yung spelling ng ano ko? Mali, no? No? Oh, yan. Vehicle. Tama ba? Yes. Tama yung spelling? Yan. Bago lang po ako, minsan talaga may natalaga ako spelling, no? Yan. Ang ginagamit ng tao para mag-materialize yung goal, yung vehicle, parang sasakyan po yan. Okay, parang may gusto kong puntahan,
kailangan mo ng sasakyan. Tama? Meron kang gustong kuhanin, kailangan mo ng vehicle. At ano po yung mga vehicle na ginagamit ng tao? Ano? Para mag-materialize po yung goal. Pera. Sige po, akala nyo ako lang mag-iisip dito. Dito pa, sasakitin mo yung po? Pera. Tama po, pera. Saan kukuhanin ng pera? Trabaho. Sa bangko. Trabaho muna. Po? Magtrabaho muna. Opo, ang tawag po doon ay career. Tama po ba? Tama? Yan. Trabaho po ba yan? Pag sinabing career, general. Ha? Oo. Ngayon magkatuktong yun eh. Pasensya na. Tagal ko na kasi dito binabagsak eh. Tama? Tama, no? Sabi ko sa inyo, gwapo lang ako, may na ako sa spelling. Career. Di ba yan ang ginagamit tao? Agree? Pag sinabing career, medyo general na po yan. Kasi artista ako, no? Teacher ka, lawyer ka, doctor ka. Anong tawag mo dyan? Career. Iba yun ang ginagamit ng tao para makuha ang ano pa? Di ba sinasabi din nila abroad? So makukuha mo yung pangarap mo saan? Pag nag-abroad ka. Tama? Isa din mag-career, mag-abroad. Ano pa? Very good po. Business. Sa business, dalawa po yan. Okay? Ano yun? Traditional business at network marketing. So, ano ang ginagamit mong vehicle? Okay. Ang pag-uusapan natin ito. So, ang ginagamit mo ngayong vehicle at naniniwala ka na pwede mo makuha ang pangarap ng kagaya ng iba, network marketing. Kasi may mga tao full-time dito eh. Kagaya na lang ako eh. So, ibig sabihin, wala na ako ibang pinaniniwala na para makuha ko yung goal ko, network marketing or business. Tawa niyo po? So, ang ginagamit mo ngayong vehicle para mag-materialize ang goal, ano? Ano? Network marketing. O, sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, ano po ang mas importante po sa inyo? Yung vehicle ninyo, yung goal. Bicol? Ano po? Sige, ito po, para hindi ko, para masaya po yung usapan. Taas po ang kamay, ang sinasabi niya mas importante sa kanya ang vehicle. Kasi ano niyo po yan? Okay. Okay, taas po yung kamay, ang sinasabi niya mas importante sa kanya ang goal. So, tingnan natin ha. Tingnan natin ha. Kung mas importante sa iyo ang goal, bakit hanggang ngayon maraming tao hindi pa rin ito nakukuha? Yes! Tama? Maraming tao nangangarap. Maraming tao gusto magkakotse. Magkabahay. Pero tanong, kamusta? So, ano nga yung mas importante sa iyo? Yung vehicle o yung goal? Partner, pasensya na kung mag-aaway-aaway naman. Hindi ang aaway-aaway. Ay, vehicle to, hindi goal. Nagsuntukan na. Hindi ko lang. Ulitin ko. Kung goal, kung sinasabi talaga ng tao goal, bakit maraming tao may goal naman hanggang ngayon hindi pa rin naman? Ha? So, hindi goal. Gumagana na rin po yung ano. Sa akin ako gumagana na eh. Medyo gumagana ng konti. O, tingnan, nasa primera na. Mamaya, pag nasa singgutan na to, sasakit na lalo ulo niyo. O, tingnan niyo po. Kung goal, maraming tao may goal, may pangarap. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpapagalas? Nangangarap naman. Okay, so ibig sabihin wala sistema. So, anong sistema? So, ngayon, ano mas importante sa'yo? Yung goal, yung vehicle? Teka lang, tingnan natin. Tingnan natin, ha?
Kung sinasabi mo mas importante sa'yo ang vehicle, tingnan natin. Bakit maraming tao nag-career, nag-abroad ng business, hindi pa rin nag-materialize? Walang tamang vehicle. Walang tamang vehicle. O ngayon, ano yung tamang vehicle dyan? Network marketing. Ha? Kung sinasabi mong network marketing, bakit maraming distributor nagkukwit at hindi nagmamaterialize? Walang event yan. Bakit ibig sabihin, hindi tama sistema pinasok namin ni Elmi? Walang burning. Kasi kung sinasabi mo walang sistema, bakit sa tingin mo, yung ginagawa namin, hindi isa lang naman? O bakit? O ano ngayon ang mas importante siya, yung vehicle yung goal? O ano lang sinasabi mo, may goal? Yung dalawa. Yung dalawa. May vehicle ka na. May goal ka na. Pero bakit di pa rin nagmamaterialize? Tanungin mo siya, nag-network. Tanungin mo, may goal. O, kamusta? Walang action. Walang action. Walang abilidad. O ability. Ba't niyo ako sinisigawan? Okay, ngayon. Maganda ba ang pinag-uusapan natin? At least, di ba? Alam niyo yung pinag-uusapan natin. Hindi lang ako. Ang hindi nila alam, kung bakit maraming mag-network, kahit anong hataw, ang hindi po niya alam ng tao, hindi talaga magmamaterialize yun. Alam mo kung bakit? Kasi may problema yung tao. Tama, mali? Tama. Kahit maganda karir mo, pag gumawa ka ng mali, anong mangyayari? Tatanggalin ka hindi? Pag gumawa ka ng mali, dideport ka hindi? Hindi pa rin nagmamaterialize. Yes. Tama? Sa network, kahit maganda business mo, pag ikaw may problema, magmamaterialize? So ngayon, sino may problema? Kami. Tignan natin kung sino may problema. Tawa niyo po? Na-identify mo na? Nakikita natin, di ba? Kaya nga napaka-importante mag-identify ng problem. Kasi kala ng iba, negative yung taong kausap nila. Pero hindi nila alam, yung tao, siya rin po yung nagiging dahilan kung bakit nagiging negative yung tao. Depende yan sa approach mo. Kasi yung tao, may problema pa. Hindi pa siya palis, hindi pa siya develop. Kasi bakit? Huwag kang magtaka, first time niya pumasok sa ganitong business, ano alam niya sa communication skills? Unless yung tao talaga, galing talaga sa sales o meron ng background. Tama? Eh dahil ng tao, career-oriented, ano alam niya dyan? Kaya kung pahahatawin mo kagad yung downline mo, papupukbukin mo, ano alam niya sa communication skill? Kaya pag nag-approach, negative yung kausap. Kasi bakit? Pinahataw mo kagad din, may problema pa yung tao, kailangan mo pa siya i-develop. Nakuha nyo? Kaya ako hanggat maaari, pag yung downline ko bago, hinidevelop ko yan. Hinituruan ko muna. Okay? Kasi bakit? Pag hinarap mo kagad yan sa tao, ano yung sasabihin niya? Ay, kasama ka networking. Ano nangyari sa kausap niya? Bakit? Pag binabanggit mo networking, ano nangyari dun sa taong kausap mo? Positive, negative? Kita nyo na? O paano mo ngayon siya tuturuan? So, dapat doon sa ganung way, sa paraan, dapat tinuturuan mo na siya. Palawakin mo yung pananaw niya about doon sa business mo. Para pag meron ho siya na-encounter, sinasabi pangit ang network marketing, meron siya may magandang may sasagot. Kasi tingnan niyo po, ang hindi kasi alam ng iba, mapalad yung iba, nung na-involve sa network marketing, yung environment, positive. Kung ako yung bata, na-recruit ako sa network marketing, positive ang magulang ko, maganda po yun. Maganda agad environment ko. Plus, may pera pa ako. Tapos, every time na mag-approach po ako ng mga kamag-anak ko, positive din sila, supportado sila sa akin. But, lahat ba ganon? O karamihan ng tao na nire-recruit, pag nag-invite, yung bata, yung environment negative, nanay niya, tatay niya, kamag-anak niya, kaklase niya, lahat. Tawa mo, ang masakit ito, wala na nang alam, environment niya, negative pa, ano mangyayari sa kanya? Kaya huwag ka magtaka, nag-quit. Ba't parang lungkot mo yun? Tama? Yung tao, hindi na marunong, negative pa yung environment, ano mangyayari talaga dyan? Kaya huwag ko kayo magtaka, yung tao nakakaramdam ng discouragement. Sabi nila lang, okay lang yan ang discouragement mo, okay lang yan.
Okay lang yung rejection? Okay lang po ba discouragement? Yes. Okay lang po ba ang rejection? Yes. Kung talagang okay ang rejection, okay ang discouragement, bakit marami nagkukwit? O baka yung pang rejection o discouragement So ano kayang meron siya na wala ka? Wala lang siya, wala ka, meron siya. Diba? Yes. O ngayon, tingnan mo to Kahit sabihin mo ikaw ng pinakamagandang product, kahit na sabihin mo ikaw ng pinakamagandang company, kahit sabihin natin ikaw na ang pinakamagandang marketing plan sa balat ng mundo, kung ikaw may problema, magmamaterial siyang hindi. Tingnan mo to kahit magpalipat-lipat ka pa ng kumpanya o ng network marketing na papasukin mo. Bakit? Dahil bit-bit mong problema, pagpunta mo din, bit-bit mo pa rin ang problema mo. Ano yun? Wala sa iyo yung skills of driving. Totoo hindi? Kasi sasakyan lang po to. Ito ang ginagamit ng tao. Sasakyan para mag-materialize po yan. Is either mag-career, mag-abroad, mag-business. Ito ginagamit ng tao para mag-materialize po yan, para mapuntahan nila yung gawin. Sasakyan po yan. Ang problema, dahil may problema ka, paano mo siya i-drive? Wala sa iyo skills of driving Dahil wala sa iyo skills of driving, naku, di ako pwede dito, hindi ko mapatakbo. Anong gagawin niya? Lilipat na ibang networking company. Pag-ipat niya ng ibang networking company, ito masakit. Dahil problema niya, skills of driving, pag-ipat niya, bit niya pa rin yung problema niya. O ngayon, nasa kumpanya ba? Nasa product ba? Nasa marketing ba? O na kanino? Kanina. Gusto mo, patunayan ko ba nandito talaga sa tao? Hindi sa kumpanya? Pares-pares naman ang kumpanya natin, bakit may iba hindi pa kumikita? Tawa niyo po? O bakit? Tingnan mo ito kahit ikaw na pinakamagandang product sa balat ng mundo. Ikaw na pinakamagandang kumpanya, number 1 kumpanya. Minsan sinasabi mo kung number 1 company kumpanya. Pero, kung hindi ka effective, tingnan mo pag hindi ka effective, kahit gano'ng kaganda product, ang product, mabibenta mo hindi. Tingnan mo to kahit gano'ng kaganda product, hindi ka effective, mabibenta hindi. Baliktarin natin, effective ka, pangit ang product mo, mabibenta hindi. Kita mo na. Ang tanong, product ba natin hindi effective? Ang masakit ito. Sinasabi ng tao, ang product effective. Yung tao. Effective. Tama? Effective ang product mo. Yung tao. Effective ba? Ito maganda. Paano pa kaya? Kung yung product effective, ikaw effective, kamusta ka? Kaya sabi ko nga, pangit pa product mo, effective ka, nabibenta mo. Paano kung product mo effective? Di mas lalo, ang bilis. Tapos agad ang laban. Grabe. Power. Power na nga. Grabe. So, yung tanong, yung tao ng problema, yung skills of driving. So, para magkaroon ganyan, kailangan magaling effective. Malaki po ang nagagawa ng effectiveness sa tao po. Agree? Yes. Malaki po nagagawa mo yan. Nakakasave mo siya ng time sa effort. Tako niyo po. Dalawang klase ng tao. Tingnan niyo po Yung isang tao, halimbawa si A. Yung isang tao, si A, 10 beses bago niya nagawa yung trabaho. Ito, justify ko lang. 10 beses bago niya nagawa yung trabaho. Tako niyo po? Nagkaroon ng result, kumita. Yung isang tao, si B, 4 times nagawa niya na yung trabaho.
4 times. Para sila nagkaroon ng result, para sila kumita, para sila may natutunan. Tanong, sino mas effective? Si B. Tama? Kasi 4 times silang na nagawa eh. So, ibig sabihin, anong natitipid niya? Ano na-save niya? Yung time and effort. So, malaking nagagawa. Pag effective ka, nakakasave ka ng time and effort. So, hanggang kailan ka magtatapon ng time and effort? So, wala kang choice. Kailangan mo maging effective. Kahit hindi ka mag-effort, pag hindi ka effective sa karir mo, tatanggalin ka hindi. Sa abroad, hindi ka effective, tatanggalin ka hindi. O, di ba ganun din? Paras-paras lang. Yun nga lang, saan mo ilalagay sarili mo? Dito, kahit effective ka na, promote ka na sa pinakamataas na posisyon, pag tungtong mo ng 16, sasabihin ng boss mo, you're out. Totoo hindi. Kahit nakuha mo ng pinakamagandang posisyon. O bakit ko sinabing tatanggalin? Simple. Trabuhin mo ng 5 years, 10 years, 15 years, or even 40 years. Pag tungtong mo ng 60, ano sasabihin ng boss mo? Kahit sa'yo ng pinakamataas na posisyon. Hindi ko sinasabi walang pera. May pera po dyan. May pera, may pera. Yung nga lang, pag tungtong mo ng 60, tatanggalin ka. Parang lambot ninyo. Totoo hindi. Ginalingan hindi. Ginalingan, hinusayan, ginalingan, hinusayan. Inaral, inaral. Para sila. Yun nga lang, saan mo ilalagay sa sarili mo? Dito, ginalingan mo, naging effective ka, kumita ka, sino magtatanggal sa'yo? O saan ngayon mo ilalagay sa sarili mo? Ngayon nakikita nyo na kung saan maganda ilagay yung sarili. Sige, diinan natin ng konti. Kung bibigyan ka ng pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary or permanent? Permanent. Ulitin ko kung bibigyan po kayong pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary or permanent? Permanent. Tingnan natin. Yan na naman, parang nanininervous na naman ganito. Di ba? Tingnan natin Ulitin ko kung bibigyan ka ng pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary, permanent? Permanent! Tingnan natin. Tingnan natin, Sabi mo, permanent. Yung mga hindi nagsalita, ano po kayo? Temporary. Okay, sige po. Both. Love the above. Tatanungin ko po kayong lahat. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ko po kayong lahat. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary, permanent? Permanent! So lahat kayo permanent? Temporary. Ang gulo. Analyze niyo ba mo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, kumita ng pera, analyze mo. Temporary o permanent? Ikaw gusto mo temporary? Ayaw mo ng permanent? Yes. Mas okay sa'yo yun? Pataas na. Temporary nga lang, ibig sabihin mo wala na. Letter sir ba? Yung una, maliit. O sige, sabi mo temporary. Justify natin yan 4 na klase ng tao kung paano kumita. Bago ko sagutin yan. Para sa kanya, Okay, kasi siya na yata temporary. Analyze natin. Huwag kang magalala. Okay, 4 na klase ng tao kung paano kumita. Alam mo ano? Sino yun? 4 na yan, Isang tao, maliit na nga kumita. Pero sa tuwing humihinto siya, nawawala pa. Totoo hindi? Pangalawang klase ng tao. Oo, malaki nga siya kumita. Pero sa tuwing humihinto siya, nawawala din. Tandaan ninyo, kahit gano'ng kalaking kita, once na huminto yan, naubos hindi. Principles po yan. Lahat ng humihinto, naubos. Agree? Yes. Principle po yan, Pangatlong klase ng tao. Malit na kumita, pero kahit huminto siya, patuloy na kumikita. Kung kayo po papipiliin, saan ka?
pansinin mo, hindi mo na pinansin yung laki ng kita. Kasi alam mo, temporary lang siya. Mas okay sa'yo ang maliit. Kasi bakit? Residual siya. Nakuha nyo? Pero may apat. Malaki na nga kumita, pero kahit huminto siya, patuloy na kumikita. Saan ka? Guys, ano mang piliin mo dyan sa apat? Walang ibang magdidesisyon dyan. Nakuha nyo? So tanong, kung pipili ka lang naman, saan? Anong gusto mo? Sabunutan kita. So anong tawag mo doon? Temporary, permanent? Tingnan natin. Ulitin natin ha. Ulitin ko ha. Kung bibigyan ka ng pagkakataon kumita ng pera, anong gusto mo? Temporary, permanent? Tingnan natin. Ang ginagamit mo para kumita ng pera, ito. Agree? Yes. Teka lang, baka mayroon pang kumontra. Wala na bang ibang paraan para kumita ka ng pera? Maliban sa career, abroad, business? Career din po yun. Kinareer mo pangingid na ko, career. Tama po ba? Okay, ano pa? Business. Kasi kung di ka magbi-business, anong i-invest mo? Eh, majority ng tao nag-i-invest, may business. Pag sinabing investment, kailangan may malaking asset, may malaking pera. Kung saan kikita ng malaking pera, so ibig sabihin, business mo. Ano pa? Kaya ng loto. Yun! Pwede. Career. Okay? Kasi, pwedeng sabihin tama, ibang paraan pa ng, pwede pang, ano bang paraan para kumita pa ng pera? Tama, tumaya ng loto. Yun nga lang, kung bibigyan ka ng pagkakataon, kumita ng pera, anong gusto mo? Chance or guarantee? Ang pagtayo ng loto, chance or guarantee? Anong gusto mo? Chance or guarantee? Ang pagtayo ng loto, chance or guarantee? Kung chance ang gusto mo, dapat ni sana ang tao hindi na nag-aral. Lahat ng tuition fee pinagtayan na ng loto, at least mas malaking chance ang manalo. So, anong gusto mo? Oh, so hindi ka natatayan ng loto. Tama po ba? Meron pa bang iba? Tama! Mag-aasawa ako ng mayaman. Totoo hindi? Totoo. Pero ano, bakit ba naging mayaman yun? Kasi? Business. Okay. Kung sinasabi ng tao, gusto mag-asawa ng mayaman para maging mayaman, ito na lang. Anong gusto mo pag-asawa ng mayaman? Chance or guarantee? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, ang gusto mo, chance or guarantee? Pag-asawa ng mayaman, chance or guarantee? Kung hahawak ka sa chance, dapat ang ginawa ng tao, hindi na nag-aral. Lahat ng tuition fee, pinambikibelo na lang niya. At least, mas malaki yung chance niya makapangasawa ng mayaman kasi maganda siya. Tama po ba? Yes. Make sense? Yes. Anong gusto mo? Chance or guarantee? Huwag ka na mag-asawa mayaman. Hindi mo lang. Malay mo makatisok. Dagdag mo pa yun. Chance, saka guarantee. Sabay mo. Sabay mo. Malay mo, di ba? Meron makakita sa akin, mayaman, kasabahin ako, di ba? Ba't napunta doon? Dito tayo. Oh. Ibig sabihin, ang gusto mo, ang guarantee talaga, ito. Tama? Magtrabaho ka, guarantee yan. Sigurado may result. Agree? Mag-abroad ka, ang trabaho ka doon, guarantee yan. Kasi tatrabahin mo siya. Talagang mag-exert ka ng effort. So, guarantee siya. Tama po ba? So, ito na yung pinakasiguradong na guarantee para kumita ng pera. Okay? Yun nga lang, tinanong ko kayo, kung bibigyan ka ng pagkakataon, kumita ng pera, anong gusto mo? Chance? Temporary o permanent? Permanent. Okay tingnan natin. Ang career, temporary o permanent? Temporary. Temporary. Tempor. Temperament. Temperament. Sige, ang gulo ninyo Ang gulo niyo po Sige, dito po. O, taas po ang kamay. Ang sinasabi niya, permanent. Career, taas ang kamay. Sinasabi niya, permanent. Okay, very good. Huwag mo kayo niya. Okay, taas po ang kamay. Ang sinasabi niya,
Ang career, temporary. Okay, taas po ang kamay na kahit anong sabihin ko, hindi siya magtataas ang kamay. Okay, once again, taas mo ang kamay, sinasabi niya, permanent ang career. Okay, very good. Sige, tingnan natin. Kung sinasabi ninyo na ang career, permanent, tingnan natin. Gaya ng sinabi ko, trabuhin mo ng 5 years, 10 years, 15 years, or even 40 years, pag tungtong mo ng 60, anong sasabihin ng boss mo? Tanong, dahil wala na sa yung position, anong tawag mo doon? Temporary, permanent? Temporary! Tatanong, career, temporary, permanent? Malino na sa inyo. Sir, paano yung mga special skill person, sir? Lawyer ka. Hindi, yung mga special, tulad ng mag-ayos ng mga yung mga electrician, ganito. Di ba yung career din yun? Di ba hanggang mamatay sila, career nila? O, namatay. Anong tawag mo doon? Business. Namatay yung may-ari. Yung business tinayo niya, buhay pa hindi. Tambunting, 1906. Yung may-ari nagtayo niya, patay na. Pero tanong, tambunting, bukas pa hindi. Sinong mahawak? Sayang ba pinaghirapan mo? Doktor ka, pag namatay ka, pwede mo pamana? Lawyer ka, pwede mo pamana? Business, pwede mo pamana? Sorry, temporary, permanent. Hindi huwag mo kayo mag-ala. Ito yung pananaw ko, kasi ito yung opinion ko eh. Ngayon, kung meron ka pang ibang idea na talagang pwede siya maging permanent, sige, at least para mapatunayan natin. Kasi ito yung nakikita ko eh. O, kayo po, analyze nyo po mabuti. Ano po ba yung pagkaka-analyze ninyo? Kasi yun yung pagkaka-analyze ko siya eh. Ganito siya na-analyze. Kung meron pang ma-analyze mo na talagang patunayan mo sa akin na permanent, paano po? Sige po. I-ano nyo po, i-justify natin. Paano? O, tingnan mo ha. Pag ikaw ba nagkasakit, makapagtrabaho ka hindi? Kikita ka hindi? Ano tawag mo doon? Tama ba? Dapat, ang sikreto, kahit may sakit ka o kahit hindi ka nagtatrabaho, dapat nagagawa mong kumita. Yes! Dapat ganun. Talo ka. Kung ang katawan mo lang ginagamit mo, pag hindi mo ginamit ang katawan mo, paano na? Wala kang sistema. Tama! Tama po ba? Yes! Teacher ka, I'm sorry, wag mo kayo mag-ala. Hindi lang, gamitin natin lahat ng professor. Teacher ka, pag hindi nagkasakit ka, makakapagturo ka? Hindi. Kikita ka hindi? Hindi. Di ba puhunan mo katawan? Iisa lang naman katawan natin eh. Pero dapat ang sikreto, magawa mong kumita kahit hindi mo ginagamit ang katawan mo. Yes! Tama ba? Yes. Sige po, wala ko ng ito niyan. Even doctor, kung surgeon siya, naputulan siya ng kamay, magagamit ka ba? Hindi na. O, kita mo na. Inilalagay ko sa worst scenario. Wag naman. Naputulan ng kamay si Sir Elmi. Ano? Dahil may network siya, kikita pa rin? Yes! Advantage, disadvantage. Gawin ko na pinaka-worst scenario eh. Yung tao, maputulan ng paa, dahil, di ba? Basta nakapagsalita ka, nakakarinig ka, okay pa eh. Wala kang pa, hindi ka ba pwede magsalita? Alam mo dito, sa business namin, diba? Wala kang kamay. Kaya naman yan. Tinuturo ka bro. Yan, mayaman yan. Wala kang kamay. Kahit wala kang kamay. Doon nga, marami yung mayaman. Muso lang ang ginagamit eh. Muso lang. Alam mo yan? Yun. Grabe, ang yaman na yun. Muso lang pare, yung mayaman. Tama ba? Yes. Accept nyo ba? Career, temporary, permanent. Temporary. Tinatanong ko kung hindi ko sinasabi ha. Kayo po tinatanong ko. Okay, nagtatanong po ako. Yun po yung ano doon. Tinatanong ko po kayo kung temporary siya pa rin. So kayo po nagre-respond, hindi naman ako eh. At karamihan sa inyo, sinasabi mo, career, temporary, permanent. So ngayon, temporary siya.
Okay? Kayo po nasabi niyan, hindi po ako. Abroad. Temporary, permanent. Bakit? Kasi bakit? Pag punta mo ng abroad, career pa rin gagamitin mo. Tama ba? Kung contractual ka lang, 2 years, pagkatapos mo, ganun din. Tama? So, ano siya? Temporary, permanent. Business, temporary, permanent. Depende sa business. Hindi po. Ano siya? Temporary, permanent. Permanent. Depende. Talaga? Depende. Depende po sa O sige po. Taas po ang kamay ang sinasabi niya ang business temporary. Temporary. O sige po. Taas po ang kamay na ang business ay permanent. Okay? So, ibig sabihin, parang kalahati, no? Kalahati temporary, kalahati permanent. Okay? Tingnan natin, ha? Kung sinasabi mo ang business ay temporary, kapatid, tama ka. Ba't ang lugod na yung mga permanent? Kung sinasabi mo ang business ay permanent, kapatid, tama ka din. Depende. Bakit? Depende. Question, paano siya naging depende? Justify natin, ha? klase na ng business. Tingnan natin. Justify natin. Mas maganda. Ikaw. Nagiging temporary lang ang business pag ginawa mo ng mali. Nagiging permanent ang business pag ginawa mo ng tama. Ano? Na kanino paggawa ng tama at mali? Ano? Kung ikaw gagawa ng business o magdidesisyon sa negosyo, anong gusto mo? Tama o mali? Tama! Para maging? Permanent. Ano ngayon gusto mo? Ano ngayon gagawin mo? Tama. Gawin mo ng tama. Para maging? At least, nasa iyo yung decision para gawin ng tama ang business mo. Ikaw ang nagdedesisyon kung gusto mong gawin ng permanent yung business. Siyempre, gagawin mong business. Malamang, gusto mo tama. Agree? Yes. So, business, pwedeng maging permanent? Yes. Business, pwedeng maging permanent? Yes. Kasi nga ito, 1906 po. Tagal na. Matagal na siya, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin. Sir, Sige po. question. Sige po. Di ba we're selling the same product. How about if merong ibang tao na hindi ko our business and we're asked to affect the whole book? Eh, hindi. Kahit hindi pa na ngayon nangyayari yung sinasabi mo eh. Marami ng distributor na hindi ginagawa tama, pero bakit kami naapektuhan ba? Yes, sir. Hindi. Kasi meron sa hindi mo rin Oo. Pero affected ba kami? Yung iba. Oo, kami. Yun nga eh. Nasa tao talaga eh. Alam mo, kahit hindi mag-network yan. O bakit marami nagkakarir? Yung merong masenso, merong hindi. May na-abroad. Pag-uwi nga, patay pa eh. Totoo hindi. Alam mo, kung titingnan mo yung anggulong yan, kahit mag-abroad, mag-career, o mag-network ka, ilis ay ginagawa mo eh. Tama ba? Gagalingan mo din, ganun din eh. Gawin mo sistema ng mali, gawin mo sistema ng tama, para siya. Dito rin naman din, marami gumagawa ng di sistema. Ang daming kurap dyan eh. Impeach niya. Wala po naman pag gumawa ng mali. Impeach. Sa rin ang tawag, impeach. Tama mali. O kulong. Or mamamatay. Sa atin lang naman, buti sa atin, ano eh, quit lang eh. Walang impeach, di ba siya? Kaya sa pag ikaw kinarin mo pag nanakaw, patay ka, kulong. Anong gusto mo, sir? Impeach, kulong, patay, o quit? Diba? Sa atin lang naman, di ba, pag nag-nenel, meron ka pa nakita, nagpakamatay. Walang ganun. Ganun ba? Meron ba? Eh, yung global nagpakamatay dahil sa 7980. Hindi nakabawi. Power! Di ba? Nagpakamatay mo lang ganun. Nagpakulong mo lang. Bakit ka nag-quit? Bakit ka nagpakulong mo lang? Hindi ko nabawi yung 7980. Walang ganun. Walang ganun na. O, ano ibig sabihin? Dito sa atin, at least dito mag-quit lang. Pero pwede bang gawa ng solusyon yung na-quit? Pwede mo ulit kausap. Yes. Yung nakulong, pwede mo kagad balik palayain? Hindi pwede. Di ba? Oh. Kaya nga sabi ko, nasa tao. Tama ba? Yes. Kaya nga sabi ko, ina-identify natin yung tao at titingnan natin dito. So,
So ngayon, pwede maging permanent. Tinanong ko kayo, anong gusto mo? Temporary, permanent? Pero tanong, anong ginagawa ng tao? Ang gusto ng tao, permanent. Pero anong ginagawa nila? Sabi nila, ang business pwede maging permanent. Bakit hindi yun ang ginagawa? Ba't parang galit na kayo sa akin? Ano po? Problema sa sarili pa rin. Kaya nga, yun. Oh. So ngayon, kung sinasabi nila na ang business pwede maging permanent, bakit hindi nagbi-business? Sige. Walang planan. O sige, pag-usapan natin. Tingnan natin. Are you learning? Yes! Tingnan natin ha. Malamang iba to, para medyo justify natin. Kasi pinipili mo na ngayon. Ano ngayon pipiliin mo ngayon? So, ang pinipili mo na ngayon, parang ang decision mo na ngayon, medyo tinitingnan mo sa side business kasi pwede siya maging permanent. Yun nga lang, kung talaga ang business ay pwede maging permanent, ito tanong. Bakit hindi nagbi-business? Yan. Para mamaya, pag meron ko kayo paglabas ninyo, meron kagad ngayon na prospect, malamang, ina-approach mo yan, business, ang sasabihin, marami siyang perspective. Kasi ang tao, hindi naman po business-oriented. Alam niyo kung anong tao? Career-oriented. Kaya pag inalok mo ng business, hindi naman siya naturuan sa ganun eh. Kaya yung kapital, hindi niya alam. Tama? Kaya yung para magbigay ng oras, hindi siya mag-exert ng time doon. Kasi hindi niya alam eh. Totoo hindi. Kaya wag ko kayo magtaka, bakit natatanggihan tayo? Eh majority ng tao po talaga sa Pilipinas, hindi naman businessman. Career-oriented. Totoo? Yes. Ano po talaga? Actually, hindi sa Pilipinas, buong mundo, career-oriented. Kaya dapat, pag meron ko kayo ina-approach pagdating sa business, minsan umaayaw, intindihin nyo na lang. Kasi hindi na talaga siya career-oriented eh. Business, hindi po siya business-oriented, career-oriented po. Tama? So, dahil hindi siya career-oriented, dahil hindi siya business-oriented, inalokan mo ng business, ano yung nagiging problem? Bakit ayaw mag-business? At least dito, palalawakin natin yung idea natin about business. Sige po. Walang idea. Anong tawag mo doon kung walang idea? Wala po siyang business skills or tinatawag na knowledge. O sa madaling salita, wala siyang alam. Tama ba rin? Pero pag tinanong mo, Anthony, pasensya na, wala akong alam. Hindi ko kaya yan. Ano pa? Interest. Pag hindi siya interesado, wala siyang time. Tama ba? Doon. Ano? Risk. Ako, baka malugi o risky. Baka malugi lang ako. Ang masakit ito, hindi pa niya tinatawag business na lugi na. Tama, di ba? Lugi na. Eh ako, malulugi lang ako dyan. Hindi mo nalaman niya na lugi na siya. Malulugi lang ako dyan. Alam niya lang, nalugi na. Buti pa siya, nalaman niya na lugi siya. Ano pa? Ito pinaka number 1. Kaya ito lagi ito nilalagay dito sa kunay. Pag inalok mo ng business, ano? Kapital. O, kapital. Yan po yung dahilan kung bakit yung tao talaga ayaw mag-business. Alam niyo guys, kung a-analyze mo yan, yan talaga. Kadalasan sinasagot ng tayo. Naku, baka wala akong pera, Anthony, wala akong oras, wala akong business skills, wala akong alam. Naku, natatakot ako, lugi. Ang masakit ito, wala nang pera, wala pang time. Wala pang alam. Puro takot pa. Bunak. Bunak, di ba? Ano yung bunak? Bunak. Diba? Oh. Ano ngayon ang gagawin? Yan ang problema. Paano? Paano natin kaya ito magagawa ng solusyon? Idea. Tama na, idea. Kasi kailangan mo siyang... Dahil ito problema ng tao, anong solusyon? Kasi ito yung perspective, ito yung paniniwala. Totoo hindi. Pwede ko ba natin tawagin itong belief? Tama? Pwede siya maging perspective, pwede siya maging belief. Pananaw, tama? Sabi daw nila, bigyan ko ng konting
konting medyo ano dito sa about belief. Kasi maganda to eh. Sabi daw nila, ang belief, bunga ng ano? Tama ba? Pag nag-decision ka, yun ang nagiging? Tama? Ano man yung pananaw mo, bunga ng yung? Di ba galing? Tama ba ako? Yes. Analyze niyo, tama ba? Yes. Parang iba ayaw. Sige po, ipag-isipan niyo mabuti kung tama. Yayaman ako, nag-decision. Naninilawa ka ng yaman. Gagawin mo, hindi. Gagawin mo. So, nag-decision ka. Gagawin ko ba? O hindi. Tama ba? So, ang decision, bunga ng iyong pananaw. At ang paniniwala o pananaw, bunga ng iyong sabi daw nila, ang tao, hindi raw nagdidesisyon, natalo siya. Totoo hindi? Ulitin ko. Sabi daw nila, ang tao, hindi raw nagdidesisyon, natalo siya. Yes. Ulitin ko Analyze niyo mabuti. Sabi daw nila, ang tao, hindi raw nagdidesisyon, natalo siya. Yes. Totoo hindi? Totoo. Tingnan natin. Kaya kung ginagamit tao, at least siguro tao naman kayo. Kung sinasabi mo ang tao hindi nag-decision, natalo siya, ito tanong. Satisfied ba ang tao sa result niya? So tanong, kung hindi siya satisfied sa result niya, sino ang nag-decision niyan? Tanong, tama ba ang decision niya? So tanong, tama ba lahat ng pinaniniwalaan mo? Hindi. Tama ba lahat ng pinaniniwalaan niyo? Hindi. Ito na lang. Satisfied ka ba sa buhay mo ngayon? Hindi. Sino ngayon ang nag-decision niya? Kami. Kung sinasabi mo hindi ka ngayon satisfied sa life mo, sa buhay mo ngayon, sino ang nag-decision? Ikaw. So tanong, ang decision bunga ng? Pananaw. So tama ba pananaw mo? Ama pero. Kaya sabi ko, lagi ko nga sinasabi, hindi lahat ng pananaw ay tama. Tandaan ninyo, yung tao, yung pananaw niya, yung belief niya, nanggaling yan saan? Dalawa lang yan. Isa either nakita mo or narinig mo. Agree? Na ang tawag po dyan ay influence. May taong nag-influensya sa'yo, naging decision mo at naging paniniwala. So tanong, yung taong nag-influence, nagkakamali hindi? Dahil tao lang din siya, pwede siyang magkamali. So ibig sabihin, dahil nagkakamali ito, pwedeng mali yung kaya hindi lahat ng pananaw ay tama. Bawal magwalis sa gabi, madumi na yung bahay mo. Bawal maglabas ng pera, emergency, mamamatay na. Tama. Ano yung mga maling pananaw? Oh, kaya sabi ko, yung taong gumagawa o nag-i-influensya sa'yo, nagkakamali. Pwede rin yung influensya sa'yo, pwede rin mali. Nakuha niyo po ba yun? Yes. Are you learning? Yes. Grabe? Yan. Siningit ko lang yan, di naman talaga yan. Sige, tingnan natin. Kasi after ka, ano yan, ka-connect yan. Sige, tingnan natin. Dito tayo. I-focus tayo dito. Sige, tingnan natin ha. Ito problema ng tao. Gawa natin ng solusyon. Ibig sabihin, gawa natin ng idea kung paano natin papaintin dito sa tao. Kasi, buburahin natin sa mind niya na hindi ito ang problema. Agree? Yes. Na hindi ito talaga magiging, ano kasi pag yan naging paniniwala mo, paano ka na? Ipipilit mo sarili mo, walang oras, paano kung hindi talaga yan? Tapos yung paniniwala na, business capital talaga eh. Dahil naniniwala ko din, paano kung hindi nga naman? Grace, paano kung hindi talaga merong business na hindi talaga malulugi? Paano kung lahat ng dahilan kaya hindi magawa mag-business kasi wala siyang alam? So dapat yung taong kausap mo, paintindi mo sa kanya, patunayan mo sa kanya, bro, akala mo ba sa negosyo? Hindi ko mo wala kang alam, hindi ka matututo?
Kailangan patunayan mo sa kanya. Ang solusyon, kailangan pagpapaintindi. Tama po ba? Para mawala yung paniniwalang yan, tatanggalin mo sa kanya. So, ang goal mo, bunutin mo isa-isa sa kanya yan. Tama po ba yun? Para mawala, para makapag-desisyon siyang pumasok sa business. Kasi tingnan mo, kung patuloy niya paniniwalaan to, o tingnan natin. Bro, sige, walang kaso. Kung ito talagang paniniwala mo, tingnan natin. O, tingnan mo to. Pinalo ko to sa'yo. Ngayon, itong problema mo. Sige, walang problema. Kung yan talagang pananaw mo, nirespeto ko. Pero tingnan natin, bakit pagdating ng panahon, problema mo pa rin kaya yan? Ang panahon, lumilipas. Bakit pag lumipas ang panahon, hindi mo ito problema? Tingnan natin. Kasi ngayon mo ito inalok sa'yo. Eh, paano kaya pagdating ng panahon? May mag-alok din sa'yo. Justify natin, ha? Tingnan po natin, ha? Tingnan natin. Pagdating ng panahon. So, pagdating ng panahon, bago natin pag-usapan yan, naniniwala po ba kayo na meron po tinatawag na life cycle? Yes. Paano kaya kung walang life cycle? Anong mangyayari sa tao? Ano po? Papatay ka ng lamok? Walang namamatay. So, kailangan po may life cycle. Agree, sir? Hindi pwedeng walang life cycle kasi hindi po balance po ang mundo natin. So, nakakatakot pag wala pong life cycle. Okay? So, ganito po yan. So, dahil may life cycle, ito po ang dinadaanan ng tao. Actually, marami pong dinadaanan ng tao. Tama po ba? Maraming cycle ng buhay. Pero, isa lang po ito sa dinadaanan ng tao, itong sasabihin ko po sa inyo. Ano po yung isa sa mga dinadaanan ng tao? Life cycle ng tao. Isa sa mga dinadaanan. Ano po yun? Pag kayo po ba nagkaanak, pag-aaralin ninyo? Yes! Wala na po? Wala na. Wala na. Nahangin kasi. Nahangin eh. Sino po dito dalaga? Ay, thank you. Sino po dito dala? Dala na? Sino pa? Dalaga. Kasi ako dalaga pa eh. Di ba? Ano pangalan mo? Ayos, ang pala. Ayos. Jose. Miss Aisa, ilan taon ka na? Wow, 26 na si Aisa. Okay. Aisa, pag tayo ba nagkaanak, pag-aaralin mo hindi? Diba? Tayo, diba? Pag nagkaanak kami ni Sausen, ni Sausen ko ni Aisa, pag-aaralin niya. Yung anak namin. Okay? So, ibig sabihin, unfair pag hindi mo pinag-aaral. Kasi bakit? Kawawa yung bata, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Tama? Lamang yung bata, pag marunong magsulat, marunong magbasa. So, kailangan dapat ano? Ito po ba isa sa mga dinadaanan ng tao? Yes. Sa iglesia, di ba? Kayo po ba? Pag-aralin ninyo? Yes. Pag-aralin. Okay. Gusto niyo po ba yung anak ninyo o kayo po mismo habang buhay nag-aaral? Yes. Siyempre, hindi naman. Diba, di ba, tanda mo na, nag-aaral ka pa, hindi pwede. So, ibig sabihin, pagkatapos mag-aaral, what next? What next? Hanap ng trabaho. Gagraduate mo na. Para yung kanina, yung kagabi, sakit pa lang, pinapatay mo na. Gagraduate naman dito. Diba? So, ibig sabihin, mag-aaral, gagraduate. Pagkatapos graduate, ay na, ano na? Board exam. Yes, magtatrabaho na. Tama ba? Excited pa yan kasi first job. Tama, di ba? So, mag-work po siya. Tanong, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Yes. Siyempre, hindi. Ayaw mo natin habang buhay nagtatrabaho. Dahil ayaw mo habang buhay nagtatrabaho, so ano ang gagawin? What next? Ano tawag po doon? Retire. Pagre-retire. Tama? Bakit? Simple. Sa ayaw sa gusto mo, pag tungtong mo ng 60, ang sasabihin ng boss mo, you're out. Hindi naman po. Out lang. Alis na. Tanggal na. Alis na, parang gano'n. Okay? There you're out.
60 ka na, nagtatawag po doon, retire na po siya. Bakit? Kahit gusto niya po magtrabaho sa ganitong edad, wala na po siya magagawa kasi po ito mandatory po ito, di ba? Batas, rules. Ibig sabihin, wala ko kayo magagawa. Pag tungtong mo ng 60, retire ka na. Meron pang iba 45 years old, 50. Ang tawag po doon? Okay na. Yung iba, ang tawag pa nila, forced retirement. Talagang pinipilit mag-retire. Tama, di ba? Kasi nga naman, mas maliit yung benefits. Pag nakapag-retire ka ng gitong edad, malaki pa yung benefits. Tama? So, ibig sabihin, pag nag-retire ka, may pera wala? Meron po yan. May pera po yan. Okay. Dahil may pera, nag-retire ka na. Ito ngayon ang tanong ko. Ang work, dahil nag-retire ka, ang work o ang trabaho, tuloy o tigil? Dahil tigil ang trabaho, ang income, tuloy tigil. Dahil tigil ang income, ang gastos, tuloy tigil. Dahil tuloy ang gastos, ang pera, maubos hindi. Para hindi maubos ang pera, ano ang gagawin? Ha? Retire naman. Teka lang ha. Kasi parang huli mo yan. Meron ka pa bang ibang option maliban sa business? Wala. Meron ka? Yes. Pwede po. Pwede pa consult. Tama? Okay, ano pa? Time deposit. Bili ng ari-arian. Business po yun. Ang ari-arian, maubos hindi. Para hindi maubos, anong gagawin? Tingnan natin. Meron pa bang iba? Pwede bang mag-artista? Pwede. Pwede po. Puro nga lang. Wala nang maskara. Wala po. Wala. Pwede bang pumasok sa politics? Hindi po. Yung nga lang, anong alam mo sa politika, ay buong buhay mo ng trabaho, hindi naman ng politics. So, ano mangyayari sa pera mo? Maubos hindi. So, question, para hindi maubos, ano gagawin mo? So, option mo, pinakamabilis, ano? Business. Pero tingnan natin. Pagdating pala ng panahon, ang nagiging option mo, ano? Business. Sige, tingnan natin. Kung business pala ang option mo, pagdating ng panahon, balik tayo dito sa ngayon. Akala ko ba, ang tao, kaya ng business? Kasi bakit? Nangangapital. Akala ko ba, wala kang kapital. Opo, may mga kapital na ho, kasi nag-retire. Kasi ang point ko dito, kasi sa business, mga kapital daw. Tama ba? Eh bakit dito hindi ba mga kapital? Di ba ganun din? Akala ko ba, oo, may kapital ka nga. Ito tanong, akala ko ba wala kang oras? Bakit sa tingin niyo ba may oras ka pa? Kung doon sinasabi mo may oras, wala kang oras, hindi siguro mas lalo dito. Tama ba? Tama. Akala ko, wala kang alam. Bakit? Buong buhay niyo po nagtrabaho, hindi naman nag-business. Tanong, dahil wala po kang alam sa business, ano mangyayari sa pera mo? Ubus. Diba? Mas risky, hindi? Mas risky. Okay lang mag-risk, okay lang malugi. Tama? Bakit? Kalaking oras. Dito at least, 790 lang naman, diba? So, ibig sabihin, dito mas malulugi, mas kalugi-lugi kasi imagine mo, okay lang ba sa'yo ganitong edad nalulugi ka? O, tingnan natin. Huwag ko kayong maganda. Kasi ito, kaya ko ito po pinapakita ko sa inyo in advance. Ito pa naman eh, later pa naman ito eh. At least napakita ko na sa inyo pagdating ng panahon. Di ba ang galing? Pwede na natin ipakita. Yung 40 years ng life niya na i-uncover niya kung bata ka pa, makikita mo na kagad. Na pinag-usapan lang natin kagad ng sandali lang. Napanaw mo na kagad pagdating ng panahon. Kasi bakit? Cycle siya Totoo hindi? Principles. So makakaiwas ka ba dyan? Hindi. O tingnan natin. Pero wag ko kayo po mag-alala. Later pa na, it's not too late.
hindi pa naman ito ngayon ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan na nandito tayo sa ngayon. Ito pa naman future. Ito po present. Tama po ba? Huwag po kayong matakot. Later pa naman yan. Pero huwag po kayong magalala. Pagdating ng panahon, yan pa rin yan. Okay po ba yun? Patingnan natin. Ito ngayon, ito later. Ang masakit nito, ay pag ikaw ba pumasok sa business, gano'n ka kasigurado, pag punto mo ng 60, healthy ka pa? Hindi na. Gano'n? Sigurado ka ba? Kasi bakit? 34 years from now, pag tungtong mo ng 60, kamusta ang hangin mo ay 34 years from now? Hangin mo, palinis parumi. Dahil hangin parumi, o 30 years from now, kamusta hangin mo? So, gano'n ka kasigurado, yung pagkain mo, mas punong-puno ng preservatives, mas punong-puno ng chemicals. Tandaan ninyo, pag na-apektuhan ng environment, isa sa pinakamatinding na-apektuhan ng tao. Yes. Kaya wala kang choice, ang tao talaga pwede magkasakit dahil sa environment natin. Tama? So ngayon, gano'n ka kasigurado, 34 years from now, kamusta environment mo? O kamusta health mo? So gano'n ka kasigurado, papasok ka sa business, healthy ka. Ang masakit na, hindi ka nang healthy. Wala ka pang time, wala ka pang alam. Walang pira. Meron naman po, maliit. Or retirement pay. Medyo malaki yan. Depende po yan sa posisyon. Tama? So ngayon, pero huwag kayo matakot kasi pinapakita ko lang sa inyo yung pagdating ng panahon. Okay? Dito tayo sa ngayon. Tingnan niyo po ito. Pag ngayon ka ba pumasok? Later ka pumasok? Paras lang? Pero paras lang. Parehas lang. Opo, 5 years ago, di ba? 780, ngayon 780 pa rin. Hindi, ito tanong ko po. Pag ngayon ka ba pumasok mag-business o later ka pumasok business, paras lang? Paras lang? Bakit? Pumasok ka ngayon, pumasok ka later, paras lang, pumasok ka pa rin. Pero nagkaibang edad. Pero pumasok ka pa rin. Kasi pinag-usapan natin ito. Tingnan mo ito ha. Baka hindi ko malinaw. Tagalog ko ha. Pasok. 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 Now, pasok. Pasok later. Di ba paras lang? Pasok ka pa rin. Ang usapan dito, pumasok ka. Ngayon mong ginawa. Oh, lagay ko pa. Ginawa. Oh, paras lang. Gawin mo ngayon, gawin mo later, paras lang, ginawa mo pa rin. Oh, ito pa. Decision. O, tingnan mo ito. Nag-decision ka ngayon gawin ng negosyo, nag-decision ka later, later mo nag-decision, paras lang, yes, nag-decision ka pa rin. Ito pa. Aral. Aralin mo ngayon, aralin mo later, paras lang. Bakit? Aralin mo ngayon, aralin mo later, paras lang, inaral mo pa rin. Pero ito tanong, anong gusto mo? Ngayon o later? Ngayon. Alam mo kung ano nawawala? Ito. Time. Yun. Quality. Yes. You cannot buy any single of seconds. Hindi mo kayang bumili ngayon. Milyon-milyon ang pera mo. Pag time ang nawala, hindi mo kayang bumili. Hindi mo kayang bumili ng 2 taon na edad. Yes. Hindi mo kayang i-reverse yung life. Kasi bakit? Time and effort equivalent life. Agree? Bakit? Kung saan mo rin binubuhos ang oras mo at panahon mo, doon mo rin binubuhos ang buhay mo. Totoo hindi? Totoo. Kung saan mo binubuhos ang oras mo, panahon mo, doon mo binubuhos ang life mo. So question, hanggang kailan mo siya, hanggang kailan magtatapon ng tao ng time and effort niya o ng life para pasukin siya? Kasi bakit? Habang lumilipas ang panahon, ito ang nawawala mo. Yung life. Eh, hindi mo pwedeng i-reverse yan. O, ito, tanong. Tingnan natin. Pag ngayon mong ginawa, ngayon ka nag-decision, ngayon ka pumasok, mag-business, ngayon mo inaral, ngayon mo matututunan? Yes. Ngayon ka kikita? Yes. Pag later mo, nag-decision, later ka pumasok, later mo ginawa,
Later mo inaral. Later mo matututunan? Later ka din kikita. Anong gusto mo? Ngayon? Now. O later? Tanong, kailan mo aarayin? Kailan mo gagawin? Kailan ka magsiseryoso? Kailan ka magme-member? Akala ko kasi may first timer. Kailan ka magsa-7 heads? Diba? Yung mga hindi pa ng 7 heads, bro. Okay. Tingnan natin. So, ibig sabihin, kung ngayon mo siya matututunan, maaga mo siya matutunan, maaga mo siya mapapakinabangan. Ganun lang yun. Ito maganda. Aisa. Tingnan mo to, ah. Ewatik, Aisa! Ngayon mo ginawa. Ngayon mo pinasok. Ngayon ka ng tisyo. Ngayon mo rin dapat. Ito problema. Nag-fail ka! Pwede mangyari, hindi? Oo, pwede. Yun nga lang, okay na mag-fail. At least, bata pa siya. Tama ba din? Tama. At least, pwedeng ulitin? Okay na magkamali? Kasi mo, nakikita mo pa ba? Hindi na, di ba? Alam mo, tinitingnan mo na. Ito kasi yung time and effort ko. Normal lang magkamali. Kaysa naman dito ko magkamali! Kaysa naman dito ka mag-fail. Pwede mo ulitin, hindi? Hindi. Hindi na. Mahirap to. Pwede, kaso nga lang, medyo mahirap yan. Kung nasa critical stage ka niyan. May practice na yan. Tama? Gusto mo ba nagtatry ng error ditong edad? Okay lang mag-try ng error kasi bata ka pa. Eh dito, pwede ka ba mag-try ng error? Diba? Matay siguro. Ito, Aisa. Eh, what if, Aisa? Nag-succeed ka! Ito magandang, Aisa. Bata ka pa, successful ka na! Aisa, tingnan mo ako. Bata, di ba? Successful? So how do you feel at the young age successful ka na? Eh, what if, Aisa? Nag-succeed ka din dito? Pwede? Pwede. Oo. 5 years, tinarabaho mo, 10 years, successful ka. Ibig sabihin, 65 o 70 years, so successful ka na. Yun nga lang, na-enjoy mo pa ba? Lumba-lumba na. Aisa, na-enjoy mo pa ba? So how do you feel? Nagtrabaho ka ng buong buhay mo, successful ka, hindi mo rin na-enjoy. O Aisa, anong gusto mong na-enjoy ang buhay mo? Dito o dito? Patanong, kailan ka mag-umpisa? It's not too late. Hindi pa huli lahat. Wala naman ako nakikita ng edad dito. Lahat puro bata eh. Wala, diba? Bumala ko lang mata ko. Lahat naman bata eh. Batang isip eh. Likod. Naku, mamalilit na ako sa night ko. Alauna, di ba? Power. Cancel daw. O bro, cancel na natin. I-reboot mo na ako. Okay. Ano ba yun? Saan na tayo? Eh, what if nga naman mag-succeed ka dito? Yung nga lang, anong sense ang tao ng trabaho ng buong buhay niya kung hindi niya rin na-enjoy? Ganun ba talaga ang tao? Magtatrabaho, magpapakirap, tapos hindi niya i-enjoy? Kasi sabi nila, dapat talaga ang life, ini-enjoy yan eh. Tama? Kasi ang buhay, hindi mo pwedeng i-reverse yan. Pag lumipas, lipas na yan. Kaya pag hindi ka nag-enjoy sa buhay mo, paano na lang yan? Sayang yung bawat panahon na nililipas na hindi mo ini-enjoy yung life mo. Totoo? Yes! So ngayon, tingnan natin. Nag-fail, nag-succeed, nag-succeed. Ito maganda, Aisa. Bata ka pa, successful ka na. Ito maganda, Aisa. Eh, what if nga naman dito, 2 years or 3 years, millionaire ka na. So, ilang taong ka pa lang? 28 or 29. So, imagine mo, Aisa, dito ka na lang. Sa edad mong 29 years old. Tama? At meron ka pang 31 years para palubuin ang millions mo. Meron ka pang 31 years para
i-enjoy ang life mo. Pero hindi ko sinasabi hanggang 60 ka lang. Pero ang haba ng pagkakataon mo para i-enjoy yung life. Totoo hindi? Eh dito. Medyo short na. Pero okay lang mo yan. It's not too late. Nakuha niyo ba? Are you learning? Yes! O ngayon, ano ngayon ang decision mo? Ngayon o later? No. Nakikita niyo ng advantage? Yes. So pansinin niyo, ano nang yung nagiging pananaw ng tao? Nakikita niya pa ba ito? Problema? Hindi na. Ano nang yung nakikita niya? Yung advantage niya. So parang dating ngayon doon sa taong kausap mo, willing na siyang harapin yung problema. Kasi bakit? Kaysa naman niya dito harapin. Tama po ba yun? Yes. Kung sinasabi ngayon, yung tao, willing na ngayon siyang humarap. Ngayon, pwede mo pang idiin sa kanya o pwede mo pang idiin ito sa kanya. So, willing na siya, okay, o nga no, ganun naman din pala. Hindi ngayon pala mas magang harapin yan. Oo, mas maganda po. Kasi kung pera pinag-uusapan, hindi naman talaga pera. O tingnan mo to, may pera ka, sira relationship natin. Pag lapit ko sa'yo, may business o wala? Wala. O baliktad natin, wala akong pera. Lumapit ako sa'yo, maganda relationship natin. Wala akong 799, pwede mo ba akong pautangin? O anong tawag mo doon? O, hindi naman pera. Maraming tao may pera pero walang time. So time lang ang issue, hindi pera. Maraming tao may pera, kaso nga lang wala nang alam. So hindi ang issue, hindi pera, yung alam lang. Nakuha nyo? So hindi problema ang pera. Pwedeng gawa ng paraan ng pera. O, tingnan mo ito. Ang business, negotiation and relationship lang yan. Basta matutunan mo lang kung paano makipag-negotiate, makipag-relate sa tao, okay na po yun. O, tingnan mo ito, about sa negotiation. Meron dumaan na sasakyan, for sale. Nakita mo, Honda Civic, 2007. Honda Civic, binibenta, 300,000. Sabi natin ganun. Nung dumaan sa sasakyan, 300,000, tinawagan mo, Sir, binibenta mo pala yung Honda Civic, 300,000. Eh, what if, sir, benta ko siya ng 400,000? Okay lang po ba? O sige, sure, benta mo. Nung nabenta mo yung Honda Civic, 400,000, may pera pa wala? Kumita ka hindi? Namuna ka hindi? Wala. Anong ginamit mo? Negotiation and relationship. Nakipag-negotiate ka lang dun sa tao. Yung 100,000 na kinita, pwede mo na iplagay sa business? Yes. Ngayon, sabihin mo ngayon sa akin pera. Basta matutunan mo lang kung paano makipag-negotiate, kung paano makipag-relate. Believe me, hindi problema pera. Ito pinakamatindi. Bata ka pa, meron ka na yan. Yes. Bakit? Simple. Gusto ko justify, gusto ko patunayan sa inyo, bata ka pa, meron ka ng negotiation at ginagamit mo na yan. Ano kung bakit? Simple. Sino po dito nangaroling? Naranasan ng mga aroling? Tanong, nung nangaroling ka, pag-uwi mo ng bahay, may pera wala? Meron. Imagine mo yan. Ano ginamit mo? Negotiation and relationship. Kinantahan mo lang. Minsan, binigyan ka na, sinabi mo pa, ang babarat ninyo eh. Tama? Di ba? Kunti lang kasi nilay. Tama, di ba? So, wala ka. So, ibig sabihin, bata ka pa, ginagamit mo na yan, hindi ka lang aware. Nung nag-aaral ka, anong ginagamit? Relationship. Gagraduate ka ba? Tama? Kaya nga may JMRC. Tama? Relationship. Kailangan maganda yung pakikisama mo. Pag marunong ka makisama sa kaklase, makakakopya ka hindi. Pero pag hindi maganda ugali, makakakopya ka hindi. Dami mo kaway? Sabi ko nga sa inyo eh, relationship. Nung tumutong ka ng high school, di ba ganun din? Makakapagligaw ka ba? Kung hindi mo ginamitan ng relationship? Tama, di ba? Nung nag-asawa ka, relationship. Nung nagtrabaho ka, relationship pa rin. Kaya ka na-promote kasi grabe yung relationship mo kay boss. Yes lang eh. Okay. Sabay ka na. Matinding relasyon eh. Tapos yun eh. Relationship na. Tama. Nakikrik yan. O ngayon, sa business, hindi pera. Agree? Are you learning? Yes. Justify pa natin. Hindi time. Kasi kung time ang usapan, tingnan natin, sino po yung nagtatrabaho? Ma'am, you're earning, habi natin, kumikita ka ng 20,000 every month. Alokan ka ng 50,000. Gagrad mo hindi.
Kumikita ka ng 20,000, may mag-alok sa'yo ng mas malaki kita, 50,000. Gagrab mo hindi. Grab. Grab. Ano sa tingin mo? Ayaw mo? O sige, 100,000, gagrab mo hindi. Ha? Ikaw, gagrab mo hindi. Trabaho mo, paras na trabaho. Alukan ka ng 100,000, gagrab mo hindi. Grab. Kita mo na. So, ibig sabihin, kung time ang usapan, o bakit kala ko ba walang time? Kasi bakit? Kung kikita ng malaki, hindi mo ba pwede bigyan ng time? Yes. Kasi tingnan mo, willing kang ipagpalit kasi alam mo, kikita ka ng malaki. Yes. So, ibig sabihin, hindi issue ang oras. Hindi issue. Kung kikita at yayaman ka nga naman, pwede mo bigyan ng oras. Yung 10,000 niya, buwan-buwan, binibigyan ng oras eh. Walang oras pa, nag-overtime pa. Yung pagyaman pa kaya? Yes! Issue yan. Tingnan mo to. Akala ko ba walang alam? Okay. Kung yan sabi ng tao, ayun Tony, wala akong alam. Hindi ako naniniwala dyan mo. Gusto mo patunayan ko na hindi issue to. Simple. Bakit? Lahat po ba ng inumpisa mo, alam mo na? Lahat ba ng alam mo na? Hindi. O bakit mo siya natutunan? Simple, inaral mo siya. Ibig sabihin, kung aaralin mo, pwede mo matutunan? Yes. E what if kung tuturuan kita, pwede mo matutunan? Yes. So hindi to issue. Kasi pwede naman ito ituro. Risk. Yan, doon yung malulugi. Tingnan mo natin, tama ko kayo ma'am, may lugi. Pag ginawa mo na mali. May lugi, nawawalang lugi, nawawalang risk. Pag ginawa mo ng tama. Tanong, nakanino ang paggawa ng tama at mali? So, ibig sabihin, gawin mo ng tama para walang o ngayon, ano pa bang perspective mo? Okay? Knowledge is power. Yes. Pero, agree ka ba daw? Knowledge is power? Yes. Naniniwala po kayo doon? Yes! Knowledge is power. Ibig sabihin daw, lamang ka raw pag matalino? Yes. Lamang ka raw pag may knowledge? Yes. Ano sabihin ko sa inyo hindi? Yes. Mari Pacquiao, matalino hindi? Mayaman hindi? Hindi na mag-ibig sabihin matalino ka. Isapat na, pwede mo yumaman ka. Tandaan niyo, iba ang knowledgeable sa taong effective. Yes. Oo nga, matalino ka. Hindi mo naman kayang gawin. Oo nga, may alam ka nga. Hindi mo naman lang kayang gawin. Kaya kung sinasabi mo alam mo na to, isa lang ibig sabihin, nagagawa mo na to. Pero hanggat hindi mo pa ito nagagawa, hindi ka pa effective. Okay nyo guys? Magkaiba yun. Knowledgeable. Oo nga, knowledgeable ka, hindi ka naman effective. Ang labanan sa mundo, hindi po patalinuan. Ang labanan po sa mundo, parami yan ang nagagawa ng nalalaman. Yes. Kawan niyo po? Oo nga, ang dami mo alam. Hindi mo naman nagagawa. Yes. Kawan niyo po? So, ang sekreto, kailangan mo para maging effective. Lahat ng natututunan niyo dito, dapat nagagawa niyo yan para masabi mo talagang effective ka. Malino po ba yun? Yes! Dagdag ko pa doon sa knowledge. Doon sa knowledge, natututunan ng tao ang knowledge pag-inter siya. Actually, ang matindi yung sa tao, maraming tao natututunan nila ito kahit hindi mo sila interesado. Totoo? Kagabi, in-explain ko sa kanila yan eh. Yes. Pinaliwanag ko pa sa kanila yan. Ganun ka-amazing po ang tao. Matindi po. Kinirate po tayo ng Diyos na sobrang potential kaya hindi mo pwedeng i-down ang sarili mo kasi sobrang potential po ng tao. Agree? Design po tayo potential. Lahat po tayo may potential. Imposibleng wala. Sino po dito naglalaro? Nag-games. Naranasan mag-games. Di ba? Di ba pag nag-games ka, nakakaramdam ka ng gutom? Ng pagod? Yes. Nakakaramdam ka ng gutom? Pagpagod? Pag nag-games? Di ba hindi? Ilang oras ka umuupo? 5 oras. 6 na oras. Hindi mo nararamdaman ng gutom, pagod. Imagine niyo, ganun ka-potential ng tao. What if kaya, kung ginagawa mo ang global na hindi mo nararamdaman gutom, na hindi mo nararamdaman pagod, dyan yan, hindi ka nga yumayaman eh. Pero hindi ka nakakaramdam ng gutom, ng pagod, eh paano pa kaya dito? Hindi ka nakakaramdam ng gutom, ng pagod. Kamusta na kaya? Yes! Diba ito, lahat ng tao may potential. May potential. Okay? So, ang sabi ko kanina, maraming tao natututunan nila yung knowledge o yung alam nila kahit hindi sila interesado. Agree? Yes. Yes. Maraming tao kahit hindi interesado, natututo eh. Bakit? Simple. Lahat ba ng subject mo sa school, interesado kayo? Hindi. O tanong, lahat po ba kayo marunong maghugas ng pinggan? Humiling po ba kayo maghugas ng pinggan araw-araw? O bakit alam nyo maghugas ng pinggan? Simple lang, kahit hindi kayo interesado, natututunan.
Anong point ko? Yung hindi ka nga interesado, natututunan mo, paano pa kaya pagyaman? Hindi mas lalo. Hindi po ba kayo interesadong yumaman? Interesado. O ibig sabihin, kung interesado ka pa, di mas lalong matututunan. Malinaw po ba yun? Ganyan ka potential ng tao. Are you learning? Yes! Yun, guys. I'm done. Tapos na po ako. Dahil sinesenyasan na ako. Kasi po, pasensya na po. Gusto ko man ituloy. Dahil 1 o'clock po ang aking live. Pasensya na. So anyway, are you learning? Yes! Medyo marami sana akong gustong i-share po sa inyo. But syempre, siguro, ayan niyo po, hindi naman po ito yung una o yung huling pagkakataon na magsasalita po ako dito. Yes! Guys, no? Syempre, mas maganda pa rin sa negosyong ito, sabayan niyo pa rin ang panalangin. Okay po ba yun? Yes! So, sabi daw nila, o sabi po sa ang kaakibat po ng tagumpay ay panalangin pa rin. Okay? So, syempre, kailangan nyo pa rin pag-pray yung business natin, yung mga business partner natin. Okay? Sabi nga po dun sa scripture na, sa Bible, na paborito ko, malamang narinig nyo na yung law of attraction. Yes. Narinig nyo na? Yes. Nabasa nyo na? Yes. Napanood nyo na? Yes. Kailangan daw talaga mag-attract. Ibig sabihin, pag in-attract mo siya, pinaniwalaan mo siya, nangyayari. Yes. Actually, wala pa yun nasa Bible na yan. Jeremiah chapter 11 verse 1. Ang mga bagay na hindi mo pa nakikita, nahawakan, pero pinaniwalaan mo ay siyang nangyayari by faith. Amen? Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung kotse mo, bahay mo, pero pag yan pinaniwalaan mo, believe me, siguradong mangyayari. So guys, maraming salamat sa inyo. Good luck. And God bless. God be the glory po sa inyo lahat. Thank you. Kami, network dito. Thank you. Benjubin ang malagpag para sa pong lumayang kasanor ng Kesa ng Bigang Balita!